Hindi mo naman kasi pwede sabihin sa mga bata, "Oh, nak, walang trabaho si Papa ngayon, ha. So, medyo tipid-tipid muna tayo or ganitong ano na lang tayo, kain dalawang beses na lang sa isang araw." So, yung picture na yon on my mind, yung pinaka nag-motivate sa akin na talagang kailangan may gawin ako dito. Hello everyone, my name is Ralph Makahilig and I'm a previous travel operations manager, and this is my JC story. Sa line of work na meron ako dati, which is in the travel industry, maganda siya actually. Kumbaga nag-settle na ako doon. I've been working for 13 years and tumaas din yung possession. Also, nakakapag-travel ako sa iba't ibang lugar, not just in the Philippines, but also in many different countries like pabalik-balik ako ng China, Korea, kasi may mga ini-escort ako mga tour groups. Amin sila kumukuha ng tour. I've been to New Zealand and yun nga lang, dumating yung point nung pandemic wherein yung industry talaga namin yung pinaka-affected. So wala nagta-travel and isa ako sa mga tao na nawalan ng trabaho. The last company that I was with, nasa around 150 employees. Pagkatapos, more than half doon yung talagang na nalagas, na walang trabaho, kasama na ako doon. So, grabe yung challenge. Hindi mo naman kasi pwede sabihin sa mga bata, "Oh, nak, walang trabaho si Papa ngayon, ha. So, medyo tipid-tipid muna tayo or ganitong ano na lang tayo, kain dalawang beses na lang sa isang araw." So, yun siguro yung pinaka nag-motivate sa akin na talagang to really push, no, kahit na kumbaga hindi na wala nang linya-linya, no? Kailangan lang may pakain ako sa mga anak ko. Ganun. During the time ng pandemic, kung ano-anong racket din yung ginawa ko, katulad ng mga tao na apektuhan. Hindi ko makakalimutan na ginawa ko nung pandemic para lang magpatuloy. Nagbenta ako ng isda. Yung mga tipong hating gabi, nandun ako sa palengke, hanggang madaling araw namibili ng isda, mga hipon and all. Pagka-uwi ko ng bahay, no, magkakaliskis kami ng isda nito. Pagkatapos, kinabukasan, i-deliver namin sa mga umorder. So, ginawa ko to ng mga siguro 3-4 months. Income-wise, sakto lang. Hindi naman niya natapatan yung pinaka ini-income ko before when I was working. Pero somehow nakaraos. Somehow okay siya, pantawid. And still, looking forward ako na during that time na ko sana matapos na yung pandemic kasi ang pinaka-target ko, babalik talaga ako sa trabaho ko. Actually, yun yung mga time na nauso yung online. Doon ko ito nakita. And from there, nakapag-inquire, naka-attend ng pinaka-orientation, nalaman ko yung tungkol sa showmaking, sa JC, and nagkaroon pa ng talk during that time. Somehow, sabi ko, may potential ito. Kasi I was looking for something na pwede ko sanang magawa na may kita pa din, pero somehow sana mas madali kahit papaano compared sa ginagawa ko before dun sa isdaan. Talagang super yung labor na ginagawa ko. Grabe yung mga binigay sa akin ng GC, no? Yung, alam mo, yung ganda na ng kitaan. Pagkatapos, ang dami pa mga pa-bonus. Yung 10th Good Life Summit natin sa Singapore, no? In 3 years na nandito na ako sa GC, isa ako sa mga nabigyan din ng parangal na maging part din ng President Circle. Kasi umabot na ng mahigit 6 na milyon yung kinita ko nung nasa bahay lang. Yung fast track program, yun talaga literal, yung pinaka nagpa-fast track. Lalo na nakuha ko yung pinakamataas na level na account Struggle yung pag-abot noon, pero nung na-hit ko na yung diamond, ay grabe. Halos lahat na ng mga travel na kasama sila Boss Joe, Boss Carl, halos nasasamahan ko na. Yung Balisin Travel, na napaka-exclusive. Magkakasama tayo sa Subic last time, sa yate, kila Boss. And also yung mga travel sa Japan, Tokyo, kasama sila VP last time. Yung pinaka-pinapangarap ko lang naman na kotse dati, Ford Mustang GT 5.0. Grabe! Hindi ko akalain na pwede pala talaga mangyari and makuha ito because of the program na meron dito sa JC. And because of JC, katulad ng nasabi siguro ng iba, no, about time freedom, isa yun sa pinaka na-enjoy ko na right now. Kasi during that time, nagtatrabaho kami parehas ni Mrs. No, iniiwan namin yung mga bata sa parents niya, pagkatapos susunduin na lang, iuwi sa sarili namin bahay afterwards. So this time, hindi na ganun yung setup.
Kasi because of what we are doing here sa GC, nasa bahay na lang na kami. And it's all because of the business that na nagagawa natin right now. Unang-una, no, thank you Lord for bringing me here on this opportunity. No, napakalaking blessing nito para sa buhay ko and buhay ng pamilya ko. And also, Boss Joe, Boss Carl, talagang deserve ninyo lahat ng mga blessings din na nangyayari sa inyo ngayon sa dami ng mga tao na nababago ninyo yung buhay because of the company and the program na meron po tayo rito. Kaya forever grateful po kami sa inyo. Kaya GM Dayan Tan, no, and also kay Coach Charles Tan na silang pinaka nagsilbing anghel de la guardia sa buhay namin mag-asawa. Kasi even right now, my wife, no, Coach Ethel Makahilig, is nakakatuwang ko na on this business. And sabay namin pinapalago yung team and yung business na meron kami dito. Kaya super thankful po ako sa inyo. Binago ng GC ang buhay ko 360 degrees, literal. Nilagay ako ni Lord sa sitwasyon wherein talaga nag-struggle ako. So, naging eye-opener sa akin yung pandemic na kailangan pala talaga we should look for more opportunities para talagang whatever happens dun sa isa, meron ka pang iba pang aasahan. Ipinakita sa akin yung opportunity na binigay ni GC ng Show My King. Never kong na-imagine yung sarili ko na kung kailan pala ako nawalan ng trabaho, dun ka pa pala magiging milyonaryo. Okay, once again, this is Ralph Makahilig, former travel operations manager, and this is my GC story.